Tayo po ay manalangin. O aming Diyos, na buhay at makapangyarihan sa lahat, salamat po sa panibagong buhay at lakas na pinagkaloob. Mag-iingat, narutigin sa aming paano rin tagapagsalita sa aming Pastor Mara. Ako namin din po siya gabayan sa aming pagnunod kay Manila Becca at sa bawat magiging bahagi ng pagsambang ito. Hindi para sa amin, kundi para sa inyong dakilang pangalan namin. Ito po ang aming pagsabot manalangin, ito may pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating pagdiriwang ng ika-81 taon ng anibersaryo ng pagkakatatag ng ating lokal na iglesia, tinatanggap ko ng may pagpupuri at pasasalamat sa Panginoon ang inyong pagdalo at pakikisa upang maging makabuluhan ng ating pagdiriwang. Gayun din naman ay ang kinikilala ang pangakong binanggit ng Diyos kay Propeta Moses nang tawagin niya ito sa bundok ng Sinai. Ganito ang sinabi ni Yahweh: at tulad ng pangangalaga ng isang agila sa kanyang mga kinakain, kayo'y aking kinupukpo. Kung susundin ninyo ako at hindi kayo sisira sa pakikipagkitaan ko sa inyo, kayo ang magiging bayan kong hinilang. Ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo'y aking itatalo. Kayo'y gagawin kong bayan ng mga saserdote na maglilingkod sa akin, nakatalaga sa akin. At pong awitin ang tugong awit ng kapulungan. As we gather, may your Spirit Lord renew us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we can. We'll be blessed because we can. As we gather, may your Spirit Lord reveal us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we can. We'll be blessed because we can. Steadfast love. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Ang Diyos ng kasaysayan ay tumawag at humira ng mga propeta upang iligtas ang kanyang bayan sa pagkakalipin sa kasalanan at pagsuway.
Ang Diyos ng bukas ay patuloy na gumagawa at kumikilos upang itatag ang kanyang paghahari sa ating kalagitnaan. Bilang isang iglesia na nakahandang sumunod sa kanyang naisin. Ang Diyos sa kasalukuyan ay patuloy na lumilikha ng pagkakaisa sa atin sa gitna man ng ating pagkakaiba upang sama-sama tayo makatugon gaya ng mga propeta sa una. Halina, sama-sama nating papurihan at dakilain ang Diyos na nakalipas sa kasalukuyan at ng bukas habang ating inaalala na may pagpapasalamat ang kanyang pangunguna sa ating iglesia mula nang ito ay matatag sa Diyos ang papuri at pagpapasalamat. Tayo pong manalangin. O aming dakilang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa umagang ito upang kami po, Panginoon, ay magpuri at magpasalamat sa iyo pong dakilang pangalan. Salamat sa nagdaang araw na kahit masugid ang panahon ay hindi kami iyong iningatan at nakarating muli sa iyong bahay-sambahan upang ikaw ay purihin at pasalamatan sa iyong dakilang pangalan. Salamat po sa bawat isa na narito, Panginoon, na inyong mga anak at ang aming mga kapatid na hindi pa po nakakarating, bigyan po sila ng kaligtasan na makarating upang makapagpuri at makapagpasalamat po sa inyong dakilang pangalan. Ang lahat-lahat ng ito ay aming ilinadalangin na may pagpupuri at pagpapasalamat sa inyong dakilang pangalan. Amen. Ganito ang upang ginawa ni Yahweh sa Israel sa pamamagitan ng propeta Jeremias. Sinabi ni Yahweh, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at magsasabi sa iyo ng dakila at makapangyarihang bagay na hindi mo nalalaman. Narito, dadalan ko ng kalusugan at kagalingan at papagalingin ko sila at magpapahayag ako sa kanila ng kasaganaan at kapayapaan. Lumapit tayo ngayon na may kumbabaan sa harapan ng ating Diyos na tumawag sa ating mga anak
at ang pakikipagtipan sa atin. Bilang isang iglesia ay nagpapatuloy. Subalit, may mga sandali sa ating buhay na nabibigo tayong isabuhay at tuparin ang tipang ito. Kaya naman, ikumpisal natin ngayon sa Diyos ang ating mga kasalanan at muling magpakumpok sa Kanya. Narito ang mabuting balita sa kanyang pagkamatay sa krus. Pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo mamatay sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, tayo ay pinagaling. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbigay sa atin ng katiyakan ng kapatawaran sa pamamagitan ni Kristo Jesus nating manunubos. Tayo ngayon ay tumanggap ng bagong buhay at kalakasan. Naway igugol ito sa ministeryong kanyang pinasimulan. Magalak, tinanggap tayo ng Diyos. Biniyayaan at hinubog para sa paglilingkod. Magpatiyan tayo ngayon ng kapayapaan. Tayo pong lahat ay tumayo. At ating pong awitin ang awit ng komunidad, ang walking in the light of God, habang tayo po'y nagkakamayan at nagbabagian. Great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. Walking in the light of God. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. It's a great thing to love. It's a great thing to love the Lord. It's a great thing to love the Lord. It's a great thing to love the Lord. Walking in the light of God. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. Serve the Lord. It's a great thing to serve the Lord. It's a great thing to serve the Lord. It's a great thing to serve the Lord. Walking in the light of God. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. Palapakan po natin ang Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Parang ang
online natin. Isa pa ulit. Magandang umaga sa ating lahat. Good morning! Ayan. Bagamat po ay parang nagsusumit ang ating panahon at hindi po ito magiging hadlang upang tayo ay magsama-sama upang ating patuloy na i-celebrate ang ika-4 na linggo ng ating month-long celebration ng 81st founding anniversary ng ating iglesia. Sa mga pabalita po, kahapon, isa sa mga nagdiwang ng kaarawan, ang miyembro ng ating CYF, si Sister Eunice Latanya. At sa June 23 naman po, ay ang ating Sunday schooler na si Sister Jennifer Layao at si Sister Yasera Calam Eduarte at si Sister Lori Dating Gabi. Ating pong awitan ng birthday song. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Nagkayang mati sa iyong pagsikat. Diyos ang siyang magpala na mahabang buhay. Maraming salamat po kay Sister Lori Dating Gabi isa po siya ngayon sa ating flower donor. Salamat po. At tulad nga po ng ating nabanggit, ay patuloy po ang ating celebration ng ating 81st founding anniversary. Noong nakaraang linggo po, ating pong isinelebrate ito through worship, through music. At tayo po ay nagbigay ng papuri at pagpapasalamat po sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-aawitan. At sa mga CROs or bago po ang mga pabalita ng ating mga organisasyon, paalala lang po na patuloy pa rin po ang ating mga gawain. Every Wednesday ang ating midweek prayer meeting at Bible study. At ito po ay ginaganap dito sa ating sanctuary every 7 p.m. po every Wednesday. Ang ating choir practice po ay every after worship service. Ito po ay ginaganap ng 1:00 ng hapon. At ang ating panglingguhang paaralan, ito pong Children's at Adult Sunday School every 9 a.m. po ng umaga. Sa mga pabalita po, meron po ba pababaihan? Marami pong salamat, kapatid Kuya. Kahapon po, ang inyong pong lingkod ay umaten, kasama po ang ating kapatid na Ate B at si Sister Lydia. Kami po ay umaten ng isang gawain na kababaihan sa UCCP Sabang. At nagbigay naman po sila sa ating ngayon ng panibagong nating membership form na ating pipirmahan. Ito po ay, sana po ay mapirmahan natin para sa gaganapin po July 5 ay may gawain na naman po ang kababaihan sa UCCP Paco para maisabit na po natin ito at hindi ma-stay lang sa atin. Ang signature card po natin na last year, EY, ay hindi pa po natin nasasabit. Sana po ay maihatid na ngayon at maisama namin sa July 5. Kasi po nagbigay na naman po sila ng panibago namin signature card. Marami pong salamat sa ating kapatid na Venus na kami pong dalawa ni kapatid na Lydia ay inaalalayan niya. Salamat po kapatid at siyempre panibago. Pero si Ate Venus po talaga ang siya kasama sa ating gawain doon. Maraming salamat sapagkat napakaganda ng aming pinag-aralan po doon. Sana po ang mga kababaihan natin ay maka-attend din. Hindi po so ang una na kami ay a-attend. Magtutuloy-tuloy po ang ating paglilingkod sa Panginoon. Maraming salamat po ating Panginoon. Meron pa po ba from other CROs?
Sa ating pong konsilyo, mamaya po na pagtapos po ng ating worship service, ay amin pong inaanyayahan na meron lang po tayong maikling pagpupulong para po sa isang mungkahi o agenda. At nawa po lahat ay makapaglaan po ng kahit ilang minuto, higit sa lahat po ang ating Board of Deacons, maging ang treasurer natin. At ito po ay gaganapin mamayang after ng worship service. At ang isa pa po sa mga announcement, maraming salamat po sa patuloy na mga sumusuporta at nagbibigay ng tulong pinansyal sa ikinakaharap po ng ating iglesia ngayon. At patuloy po kaming kumakatok sa inyong mga puso kung sino po ang may nais na magbigay dahil po sa mga pagsasahanda natin ng ating titulo tulad po ng mga nabanggit namin ni Pastor Henry sa mga nakaraang mga worship service, ay atin pong patuloy na inihahanda ang ating land title, pag-transfer ng ating land title. At bakit po kailangan natin unahin na makaliko muna ng kabayaran dito sa ating buwis? Kasi po, after the filing po ng ating tax, ay meron lang po tayong 30 days na mabayaran ito. Kaya po ang payo sa atin ng BIR ay dapat po ay maisaayos muna o may maihanda muna na pinansyal para po pag nag-file tayo, diretso na rin po tayo sa pagbabayad ng ating buwis. At salamat po sa mga magagandang loob na patuloy kong palihim o patuloy na lumalapit sa amin para po sa pagbibigay ng tulong sa ating iglesia. Kasi po, tulad ng paglago at pagtanda ng ating iglesia, marami rin po tayong kinakaharap ng mga kailangan ding ayusin at kailangan din pong pagtuunan ng pansin. At pangalawa po, mamaya po after, within the closing hymn po natin ay magkakaroon po tayo ng special offering. Ito po ay isa sa para sa ating kapatid na si Sister Ana. Si Sister Ana po ay isa rin po siyang membro ng ating iglesia at siya rin po ay membro ng CWA. At by next month po, siya po ay kakaharap sa isang operasyon. So, siya po ay na-diagnose ng endometrial hyperplasia with atypia. So, hindi ko po alam ang pinakadetalye, pwede po kayong makipag-ugnayan sa kanya. Pero mamaya po ay meron po tayong special offering para sa kapatid natin na ito at isama po natin siya sa ating mga panalangin. At tulad nga po ng nabanggit, sa pagsa-celebrate po natin ng month-long anniversary, nung unang linggo ng buwan ng Hunyo, ang atin pong naging tagapagsalita ng ating administrative pastor na si Pastor Henry Eduarte. At nung June 8 po ay si Brother Jesse Garcia. At nung nakaraan linggo po ay nag-celebrate po tayo ng worship through music. At ngayon po, hindi na po ito nalalayo o malayo sa ating loob. At talagang, sabi nga niya kanina, parang naglalakihan na din daw kami, parang ang tagal na ng panahon. So isa po siya sa mga naging ministerial student po ng UCCP Pasay. At mamaya po, kahayaan ko po na si Pastor Henry po ang magbigay ng introduction sa kanya. At siya po ang magbibigay ng mensahe ngayong linggo at ang walang iba kundi ang ating Reverend Mara Chris Molina. Palakpakan po natin siya. So kung wala na pong mga iba pa pong mga karagdagang pabalita ay ibibigay ko na po kay Pastor Henry ng iba pa. Salamat kapatid na Thea. Ang ating pong pasasalamat sa Diyos na nakarating po ng maluwalhati ang ating tagapagsalita sa umagang ito. At nakiisa po siya sa ating Sunday School. At ngayon po ay magbabahagi naman ng mensahe ng Lord. Para papupunin natin si Pastor Mara. Ayan. Actually, meron na po tayong nakahandang pagpapakilala sa kanya, pero batay po sa kanyang binahagi ng mga datos o information.
tingnan po natin yung screen ngayon. Pwede naman natin siyang kilalanin. Pero alam niyo ho, more than the basic na information po na binigay sa atin ng ating Pastor Mara. Si Pastor Mara po ay masasabi kong isang pag-aaral noon sa UTS na nagsikay talaga magsumikap na mag-aaral upang hindi lang po makapagtapos ng isang degree, kundi upang makita niyo po talaga yung kahulugan ng ministry. At yan po ay nag-manifest matapos ng kanyang pag-aaral sa UTS. Sa mga panahon na siya po ay nagnanais na magpa-ordain. No? And from there, napakarami po mga challenges po na kinaharap ang ating Pastor Mara. Ilang mga technicalities na tinatakda ng ating iglesia. Pero dahil po sa kanyang determinasyon at sa kanyang pagsusumikap, ay natin niya yung pong dapat na abutin niya sa ngayon. At nagpapasalamat din po tayo sa Diyos dahil siya ay inatasan bilang maging tagapangulo ng Edukasyon Kristiyana o Komite ng Edukasyon Kristiyana na kung saan ay napaka-vital po sa paghuhubog at pagsasanay ng ating mga Sunday School teachers, ng ating mga church workers, para po mas maging mabunga ang ating mga pag-aaral sa paralan ng buhay. Higit pa po doon, ang ating Pastor Mara ay kinakitaan ng kasigasigan hindi lang po sa kanyang buhay bilang individual, kundi sa kanyang buhay pamilya. Ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga magulang ay talagang remarkable po. Lalo tigit po sa kanyang bukasyon at ministeryo po na kinabibilangan sa ngayon, hindi lang po sa ating iglesia lokal, kundi sa mas malawak pa na larangan po ng gawain ng ating Panginoon. Kaya ako po ay nagpapasalamat dahil sa kabila po ng kanyang kabalahan, ng kanyang kabalahan sa kanyang iglesia lokal, minarapan niya po na bigyan tayo ng panahon at oras. Sapagkat alam natin na at alam po sa puso niya, may puwang pa rin ng UCCP Pasay. Tama mo ba, Pastor Mara? So, yan po ang ating dapat ipagpasalamat sa buong ito. Sapagkat ang mga magbabahagi na mensahe ng Panginoon ay kasangkapan ng ating pong tagapagsalitang ito upang may pahayag pa rin ang kanyang kalooban. So, muli po palapapan natin ang ating Pastor Mara sa umagang ito. Tayo po ay dumako sa panalangin. Awitin po natin ang awit sa panalangin. O Diyos sa langit, manalanggayan ang kaharian mo ay sumapi na ginawa. Ay tumayo sa pagbasa ng ating matayong talata sa umagang ito. At ating pong
Teksto sa umagang ito ay matatagpuan po sa Lucas. Sa Ebanghelyo ayon kay Lucas, Kabanata 3, talata 1 hanggang 18. Ang pangangaral ni Juan na tagapagbautismo. 15 taon noon ng paghahari ni Emperador Tiberio, si Poncio Pilato, ang gobernador sa Judea, at si Herodes, ang pinuno sa Galilea. Ang kapatid nitong si Felipe, ang pinuno sa lupain ng Iturea at Traconite, at si Lisanias, ang pinuno sa Abilinia. Nang sina Anas at Caiphas, ang mga pinakapunong pari ng mga Hudyo, si Juan na anak ni Zacarias ay nakatira sa ilang. Ipinahayag ng Diyos ang kanyang salita kay Juan, kaya't nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Jordan. Siya'y nangaral, pagsisihan at talikuran ninyo ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Sa gayon, natupad ang nakasulat sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang pahayag ng isang taong sumigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran, matatambakan ang bawat libis at mapapatag ang bawat burol at bundok. Magiging tuwid ang daang liko-liko at patag ang daang bako-bako. At makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gawain ng Diyos. Kaya't sinabi ni Juan sa maraming taong lumapit sa kanya upang magpabautismo, kayong lahi ng mga ulupong, sino ang nagbabala sa inyo upang tumakas sa puot na darating? Ipakita ninyo sa pamamagitan ng gawa na nagsisisi kayo, at huwag ninyong sabihin mga anak kayo ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo, mula sa mga batong ito ay makakalikha ang Diyos ng mga tunay na anak ni Abraham. Ngayon pa'y nakaambana ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Tinanong siya ng mga tao, kung gayon, ano po ba ang dapat namin gawin? Sumagot siya sa kanila, sino mang mayroong 2 balabal, ibigay mo ang isa sa wala, gayon din ang gawin sa sinong mang may pagkain. Dumating din ang mga maniningil ng buwis upang magpabautismo. Sila'y nagtanong sa kanya, Guro, ano pa po ang dapat namin gawin? Huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin, tugon niya. Tinanong din siya ng mga kawal, at kami po naman, ano po ang dapat namin gawin? Huwag kayong kukuha ng pera kanino man ng sapilitan o sa pamamagitan ng hindi makatuwirang parakang, at masiyahan kayo sa inyong sweldo, sagot niya. Nananabik noon ang mga tao sa pagdating ng Kristo at inakala nilang si Juan mismo ang kanilang hinihintay. Dahil dito, sinabi niya sa kanila, binabautismohan ko kayo sa pamamagitan ng tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng apoy. Siya higit na makapangyarihan kaysa sa akin, ni hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng sintas ng kanyang sandalyas. Hawak na niya ang kalaykay upang linisin ang biikan at upang tipunin ng trigo sa kanyang kamali. Ngunit ng ipay susunugin niya sa apoy na hindi mamamatay kailanman. Marami pang bagay na ipinapangaral si Juan sa mga tao sa kanyang pamamakaya na magandang balita. So tayo po ay pinagpala sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng ating Diyos.
Salamat po sa ating koro. Bago po natin pakinggan ang mensahe ng buhay, atin po na pong sutungan at pakinggan ang pagbati mula po sa ating mga leader ng ating konferensya. Una po dyan, pagbati mula po kay kapatid na Linda o Erlinda Centurias, ang Council Chairperson po ng Lowland Cavite South Manila Conference. Susunod po ito ng pagbati mula kay Reverend Fernando Saria, ang Conference Minister po ng Lowland Cavite South Manila Conference. Sa inyo at maligayang bati sa pagdiriwang ninyo ng inyong ika-81 anibersaryo ng inyong simbahan, ang Pasay Evangelical Church. At ang tema ninyo ay naaayon sa ating quadrennial theme. At ito ay tungkol sa paglahok ninyo sa pagbabago ng langit at pagbabago ng lupa. Maraming bagay po ang kailangan sa pagbabago. Una sa lahat, tayo po ay magbago. Tanggapin natin ang Panginoong Hesus sa ating buhay. At isabuhay natin ang mga prinsipyo at pamantayan ng ating Panginoong Hesukristo na makapaglilingkod tayo ng higit pa sa hinihiling sa atin. Sapagkat ito tayo ay binibigyan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na kumilos para sa pagbabago ng ating lipunan. Kailangan po ito, lalo na sa mga panahong ito na napakagulo ng mundo. Napakagulo sa Israel, sa Iran, at iba pang lugar, Ukraine at Russia, pero dito rin po sa ating bansa. Napakahirap pong unawain ang mga pangyayari. Kaya tayo po ay magsumikap na alamin natin ito, magkilahok tayo. Nagpapasalamat po tayo na si Pastor Henry Duarte ay bahagi ng Justice, Peace and Human Rights ng Lowland Cavite South Manila Conference at malaki ang ambag niya para sa gawain ito na hopefully ang inaasahan ko po ay aktibo ang Pasay Evangelical Church sa pagsulong ng isang bagong langit at bagong lupa. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy 81st Church Anniversary UCCP Pasay. Kabalikat po ang ating puting pastor, Reverend Henry Duarte, at taglay ang ating tema, Rebuilding and Restoring with Hope, Heralding the New Heaven and the New Earth. Tunay na tayo ay tinawag ng Diyos upang siya ay sambahin at paglingkuran. Kaya't muli-muli atin pong patuloy na isulong ang pagkakaisa at kabanalan ng Iglesia. Sa harap ng maraming hamon at pagsubok sa ating buhay at paglilingkod, tandaan po natin na kasama natin ang Diyos at itinataguyod ng ating Panginoong Kristo Jesus ang bagong langit at bagong lupa. Mulit-muli, pagbati po sa pagsapit ng ating ika-81 taong anibersaryo. Alang-alang sa kapurihan ng pangalan ng Diyos at kabutihan ng kanyang bayan. Enjoy. Amen
and Amen. Upang ating pong bigyan daan ang formal na pagpapakilala sa ating tagapagsalita, pwede naman natin tunghayan muli yung picture ni kapatid na Mara. Hindi siya prepared, naka-ready po. Ang ating pong tagapagsalita sa umagang ito ay ang tagapamahalang manggagawa ng UCCP Tejero Evangelical Church na nakasituate po, nakalocate sa siyudad ng General Trias sa probinsya ng Cavite. Actually, yung Tejero po, alam natin ito dapat, di ba? Malapit na po ito sa convention, Tejero's Convention, na kung saan ang grupo po ni Ginaldo at ni Bonifacio, nagkaroon po sila ng konting confrontation dyan. Pero higit pa ho sa historical na lugar na ito, ay naroon po ang ating Pastor Mara na nagpapastor sa kanyang mga tupa. Siya po ay 35 years old sa mga oras na ito. At ang kanya kung talaga nakalagay din sa kanyang civil status ay single. Siya po ay pinanganak noong September 5, 1989. At ang kanya pong bayang sinilangan ay ang Cavite City. Wala ka bang dalang yung mamundoon na balance? Okay. Ang ating pong tagapagsalita ay nagtapos sa kursong Bachelor of Science in Nursing sa San Sebastian College, Recoletos de Cavite noong 2009. Siya po ay nurse by profession. Ano po? Medyo sumapakarap ng profesoran. Siya po ay nasumikap at nagpatuloy sa kanyang gawain at ministeryo at pumasok po sa kursong Master of Divinity sa Union Theological Seminary at nagkamit po ng karangalan bilang magna cum laude in 2020. Yan. Matindi. Ha? Sa kanya pong profesyon bilang sa nurse, siya po ay nag-input sa Cavite Medical Center. At yun din po sa ilang mga kumpanya tulad ng Schneider Electric Company mula po noong 2015 hanggang 2016. At doon naman po sa Cavite Medical Center bilang ER-ICU staff nurse noong 2010 hanggang 2011. Higit pa po doon, ang kanya pong mga pinaglingkurang iglesia ay ang UCCP Pasay bilang Associate Pastor for CE mula po 2016 hanggang 2018. Sa UCCP Buena Vista bilang Associate Pastor from 2018 to 2019. Ganun din sa UCCP Parañaque bilang Associate Pastor for CE from 2019 to 2021. At ganun din po ang UCCP Tejero mula po 2021 hanggang sa ngayon. Siya po ang ating unordained representative ng Conference Council at ganun din ang tagapangulo, chairperson ng Christian Education and Nurture Committee ng Lowland Cavite South Manila Conference. Walang iba mga kapatid, mainit-init pa na ordained minister. Last year, ito lang pala. O nga pala, last ecclesial year, ano na po, itong ating 26th annual session na ginanap po sa UCCP and no other than Reverend Mara Cris M. Molina. Mag-i-intro po muna, mga 30 minutes po ito. Kaya kasi hindi ko po alam saan ako magsisimula. Sa salamat muna po kay Pastor Henry sa maraming pagpapakilala po na ginawa. So thank you po. At ayun po, correction po pala ng ministerial student po pala nung ako'y nandito. Kasi first year at second year po ako noon sa UTS. Nung ako po ay nag-weekend assignment po dito sa UCCP Pasay. So sabi ko nga po ay ang daming nanumbalik
Naalaala po, no, na kung saan ay parang nag-flashback lahat po nung ako'y nandito, no, ng 2 taon po na sasabihin ko nga po na no, na ito yung simbahan talaga po na naramdaman ko yung talaga, no, yung love niyo po, no, yung sabihin, hindi ko naranasan ditong umiyak. Ay, umiyak sa kasiyahan, talagang umalis po ako. Siyempre, yun, kasi nakasama ko po for years, so hindi po madaling umalis, no? Dahil kayo po ay napalapit na nung time na yun. Pero yun po, napunong-puno ng magagandang alaala po yung nabuo dito po sa UCCB Pasay. Nasabi ko nga po ay napakahalaga po, no? Kasi kayo po yung unang-unang simbahan. Bukod po sa aking home church, kayo po ang unang church na talagang kung saan po ako na-assign. Nasabi ko nga po ay tumatak na po yun at never ko po na kayong makakalimutan. No? Kaya pag sa mga gawain sa conference, no, masaya po ako na nagkakakitaan po tayo doon. Kasi bihira nga po ako mapatpat mismo dito. Sabi ko nga po, hindi ko pa alam kung sino yung nakausap ko. Sabi ko, makakapunta na po ako sa church pag may formal letter. Kasi mahirap po umalis. Sabi ko, opo, yun. So, sinagot niyo naman po, no, kasi talaga nagpadala po agad kayo ng sulat at nakakatuwa po kasi nung annual session po ay sinamantala na po, no, ni Thea na makausap po ako during that time, pati ni Ate Grace, no, para, yun nga po, kasi pareho po tayo ng anniversary month, so sa Tehero po ay June 1, basta first Sunday po, yun po yung, pero yung original niya po ay June 2, no, yung pinaka-birthday niya po, pero dahil first Sunday po ay June 1, so June 1 po kami nag-celebrate, at ito nga po, no, dito sa UCCB Pasay, at bumayag naman po sila, no? So naiintindihan naman po nila yon na ang inyong lingkod po ay gusto ko rin naman po talagang makabisita po dito. Kasi yung last time po, parang yung nag-imbita po kayo ng mga dating mga manggagawa po, no? So yun po yung parang last time po na kung saan nga sabi ko po nung dumating ako dyan ay nanibago ulit ako. Pero yung nakita ko na po yung church, ayan. So masaya po ako na nakabalik po muli dito. Sabi ko nga po ay critical po yung role nyo na ginampanan sa aking paglalakbay bilang manggagawa. Kasi pino-form pa lang po ako doon, no? First year to second year. At kung na-trauma ako sa una kong assignment, baka hindi ako magtuloy. Pero iba po ang nangyari, no? Mas lalo pa po akong nagpursige, no? Na-inspire para po maglingkod, no, sa iglesia, sa ating Panginoon po. At yun nga po, no, sabi ko nga sila Kuya Joey, tsaka sila, Thea, sabi ko nga kung nakikita niyo po ako, lalo na yung matagal ako hindi talaga nakita. Talaga pong, yes, sabi ni Tita Joey. Opo, ako po medyo nagkalaman. Kasi yung mga picture ko dito sa altar, ang puyat ko po talaga. So sabi ko, na lang, tingin-tingin na lang sa nakaraan. Kasi po, yun po, no, so ibig sabihin ganun po katagal yung lumipas na. Sabi ko nga po, ito yung huling church na nakita kong mapayat ako. Kasi after po dito, ay nagsimula na po akong, nagkalaman talaga. So, siguro due to aging din po, no? So, ayun nga po. Pero, thank God dahil, ayan po, no? Kumbaga sabi ko nga ay parang tahanan ko rin po itong Pasay na pag nandito ako ay komportable, kumbaga po. Lalo na po sa inyo po na mga nakasama ko dati na naririto din po sa ngayon. So, kaya salamat sa Diyos dahil nabigyan po ako ng opportunity na makabalik, makita po kayo at makapagpahatid ulit ng mensahe po ng ating Diyos. So, muli, marami pong salamat sa inyo na pinagdesisyonan niyo po na maimbitahan ako. Kaya kasi, ayun po pala, bago ko palimutan. So, sabi nga ni Pastor, ako po ay newly ordained. So, nung April 5 lang po ako na-ordinahan. Nasabi ko nga po, gusto ko talagang makabalik, no, doon sa mga na-destinuhan kong church as ordained minister. Kasi hindi ko po ito maaabot kung hindi po kayo naging bahagi ng journey ko. No? Kaya po doon sa aking Thanksgiving speech, inisa-isa ko po talaga no, yung mga iglesyang kung saan po ako nakapaglingkod dahil napakalaking bahagi niyo po no, para ako, kung ano man po ako ngayon na humaharap sa inyo ay kabahagi, malaki po kayong kabahagi nun. Kumbaga ito po yung pagbabalik karangalan ko din po sa inyo dahil sa
ginawa nyo rin pong bahagi, no, sa aking buhay. Kasi isipin nyo, ministerial student lang po ako noon. Talagang nagsisimula talaga lamang ako. Pero ngayon po ako'y nagbalik, no, na kung saan ay hinubog ng Diyos. Kabahagi po kayo. So, masaya po ako na kumarap sa inyo na ako po isang ordained minister na kung saan po kayo rin yung dahilan kung bakit po ako ay naririto po no, sa ganitong kalalagayan. So, sabi ko kayo, grab ko yung opportunity na to na magpasalamat po talaga sa inyong lahat. Kasi yung supporta nyo po, no? So, talagang ramdam na ramdam ko, kaya pinagmamalaki ko din po yun sa mga nadisinuang kong church na yung love nyo po talaga, no? So, pagamat weekend assignment, pero talagang pinaramdam nyo po sa akin yung suporta at pagmamahal. Lalo na po pag may immersion ako, no? Kasi pag summer, nawawala na po sa inyo. Mga almost 2 months po nawawala, pero naiintindihan nyo po no, yung mga ganoong aspeto. At yung Pasay Youth Home, isa rin po yun sa namimiss ko din na isa no, sa gawain. At syempre yung mga estudyante ko na mas malaki na sa akin. So, yung iba po nagdalaga, nakikita ko sa picture, no, nagdalaga at nagbinatana. So, natutuwa po ako no, na muling makita po kayo at makabalik dito. Ayan. So, naway wala na akong nakalimutan. Kaya sabi ko, bahala nang humaba yung ano ko doon kasi bihira lang ako. Matag po dito, di ba na pastor? Kaya pagbigay niyo na po ako. So, muli, mamaya naman po, no, may chance pa po tayong makapag-usap. Pero sa iba po, pasensya na po yung mention ko to ha, ganun pa din dumating eh. Sabi ko, nung nakaraan ganun din na, ganun pa rin. In-adjust na ka 10 a.m. So anyway po, ayan, bahala na po kayo dyan sa aspetong yun. So yun na yung paalala. Kasi dapat maaga po ito, para nakatsikahan ko rin po kayo bago mag-start. Saka nakapag-Sunday school, di ba na pastor? Ayan, sige po, so tayo po muna isang daling manalangin. Maraming salamat o Diyos sa pagkakataon na ito na muli kami ay magkasama-sama at magkatipon sa lugar na ito, maging ang pagdadala niyo po sa aking muli sa UCCP Pasay upang maghatid ng mensahe na nagbubuhat sa iyo. Kaya patuloy po ang aming panalangin na ang Espiritu Santo mo ang siyang manguna sa aming lahat, ang mangusap sa aming mga puso't isipan upang ang lahat ng mensahe na magmumula sa iyo ay tunay po na aming maunawaan, matanggap, at higit sa lahat ay aming pong maisapamuhay. Kaya Panginoon, tunay din na gabayan mo ang iyong abang lingkod sa paghahatid ng iyong mensahe at tunay na maramdaman at maranasan namin ang pagkilos ng iyong Espiritu Santo sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So muli po magandang umaga po sa ating lahat at happy 81st Church Founding Anniversary po, no? Kalain yun, 81 na po ang UCCP Pasay. So kagalakan ko rin po yun, no, na patuloy po no, yung paglago rin ng ating iglesia dito sa Pasay. So sabi nga po doon sa actually ating tema din ng UCCP at maging dito po sa UCCP Pasay, Rebuilding and Restoring with Hope, Heralding the New Heaven and the New Earth. Hindi ko po alam doon sa mga umattend ng annual session, no? Kasi ako rin po yung naging tagapagsalita. So, kaya pastor ito yung ginamit ko, Lucas 3, kasi yung gamit ko ay Isaiah 65. Kaya sabi ko, ito na Lucas naman yung gagamitin ko po. Ayan. Kung sa amin nasambit po ako, kasi magkakapareho din naman po yung tatlong teksto natin, na nasambit doon nung mensahe ng ating closing worship, ng ating annual session, ay nasabi ko po roon, no, na magkakaroon lamang ng bago dahil mayroong nakaraan o luma o nasira. No? Gayun din, we cannot rebuild or restore kung wala din namang nasisira. No? So meaning, if God calls for rebuilding, restoration, and for us to be heralds of creating new, so it means this world that He created from the start, that something good, di ba sabi ng Panginoon, no, ay na maganda at mabuti yung kanyang nilikha, and beautiful is now being destroyed. No? At hindi ko yung lingid sa ating
nakikita sa ating paligid. Ito nga ang realidad na mayroon tayo. Alam natin na kapag pinagmasdan natin ang mga nangyayari, no, lalo na ngayon sa ating paligid, talagang naroroon ang pangangailangan ng magkaroon ng pagbabago. Maging doon sa mga na-mention ko, no, sa pagbati ng ating council chair, kailangan na talaga ng pagbabago. Sabi nga, change or transformation is needed in order for us to experience the new heaven and the new earth. Kaya di po sa nasabi sa Sunday School, dito pa lang sa kasalukuyan ay dapat nararanasan na siya. Kasi sigurado naman tayo, no, sa pagbalik ng Panginoong Hesus, talagang may establish yung ganap na new heaven and new earth. Pero dahil sa kasama natin ng ipinagkaloob na Espiritu Santo dito sa lupa, pwede na nga po natin yung simulan dito pa lamang sa kasalukuyan. So ang ginamit ko ng teksto ay mula sa Lucas 3:1-18, at ito nga ay patungkol sa ipinapangaral ni Juan na inapasang maging sikat siya sa bansag na forerunner, no? Tagapanguna ng ating Panginoong Hesus na naghanda ng kanyang lalakaran at ipinahayag niya ang patungkol sa repentance. No? Kumbaga yun yung pinaka-mensahe niya, no? Yung mag-repent o magsisi, at gayon din, kaya nga siya tinawag na John the Baptist. Kasi yun din yung kanyang isinagawa. Siya ay nagbautismo at maging sa ating Panginoong Hesus. So dito sa ating teksto at maging sa mensahe nito ay may dalawa pong mukha, no, na ipinapakita itong Lucas 3 na ito. Ito yung, kanina sa Sunday School may nakabanggit rin ito, no? Kasi ito yung pagbabago na syempre, pagbabago muna sa kalooban, no? O yung sinasabi nating transformation within, no? Yun yung unang mukha. At yung isa namang mukha, pagbabago sa panlabas or transformation outside, meaning transformation from inner to outer. Kasi wala ba akong nakita from outer to inner? Di ba? Kasi nabago, no? Na kung saan talagang sa yung kalooban, palabas talaga, no? Yun yung nangyayari dapat. Dahil ito yung realidad na you cannot be a vessel of transformation if you yourself, no, do not experience how to be transformed. Sabi nga, wala kang maibibigay kung ikaw mismo wala ka nun. No? So, kailangan mo muna magkaroon in order for you na maibahagi ito sa iba. At ito yung pinapakita ng ating teksto. Kailangan may mangyayaring pagbabago patungo sa pagbuo, pagpapanumbalik, at maranasan yung bagong langit at bagong lupa. So katulad ng panawagan ni Juan, ano yung sikat niyang linya? Pagsisihan at talikuran ninyo ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. At ito po yung una nating punto. Sabi dito, no, ang panawagan na magsisi. Na kung saan para tayo maging tagapagtaguyod ng pagbabago, ay kailangan muna tayo mismo, no, ay maranasan natin yung pagbabago. At mangyayari lamang yon kung tinanggap mo na nga si Jesucristo. Natandaan ko rin na sabi yun ni Doktora Linda, no, na yung ganap na pagbabago ay mararanasan mo lang talaga yan sa Panginoong Jesucristo. Sa iyong buhay, no, bilang iyong Diyos at tagapagligtas. Dahil si Jesus lang ang may kapangyarihan din na magpabago sa iyo sa pamamagitan ng pagkilos ng Diyos Espiritu Santo. You cannot change, no, or transform on your own. Kasi we are limited and weak. No? So you need the power of the Holy Spirit para ganap kang mabago. Kaya accepting Jesus Christ is the only way, no, para ma-transform o mabago tayo. You need Jesus, no, to be transformed. Sabi nga natin, the old has gone, the new has come. Mangyayari lang yun, no, kapag tinanggap mo na ang Panginoong Jesucristo. Kaya sinasabi natin, we are new being in Christ, no? At bago mo siya tanggapin, kailangan mong magsisi. At yun yung sinasabi dito sa ating teksto, no? Magkaroon ng repentant heart, no? Magkaroon ka ng pagsisisi. Ihingi ng kapatawaran ng iyong kasalanan at isuko mo ang iyong buhay
ng buong buo kay Jesus. Dahil ito lamang ang nag-iisang paraan para ikaw ay tunay na mabago. And that's the message po ng baptism. Kasi yun din yung sinabi sa teksto. No, yung baptism is washing away, no, your old self and the start of the new you, no, yung new being in Christ. So ang bautismo ay kapahayagan ng pagkakaroon ng pagbabago. Kaya nga tayo inilulubog sa tubig at iniaahon, no? Yun yung the old has gone, the new has come. So pag sinabing bautismo, mayroong pagbabago. At yun yung bagong buhay mo na kay Kristo, no? At sa bagong buhay na ito, ay ito'y hudyat, no, sa ating pagkakatawag na dahil tayo'y binago na ni Kristo, we are called to bring change, no, or to be part towards the transformation. Kasi hindi yung purpose ng Panginoon na ikaw lang yung mabago, kundi gagamitin ka kasi niya para sa pagbabago sa mas malawak, no, na hindi lang ikaw yung mababago, kundi maging bahagi ka din ng pagbabago, no? Maaaring ito ay sa family mo, no? Kasi lahat tayo ginagamit, no? Yung family, maaaring sa school, sa workplace mo, dito, no? Sa church, dito, sa community, no? Or sa society, kung saan ka mandadali ng Diyos para maging, instrumento ng pagbabago. Hindi naman, katulad kanina sa Sunday School, di ba? Hindi naman kailangan bonggang-bongga agad yung mo, di ba po, na talagang malakihan yung mako-contribute mo. Kasi lahat naman ay nagpapasimula sa simple at maliliit na bagay, no? At hanggang sa lumawak at maka-impluwensya ka na. Pero ang mahalaga po doon, nagko-contribute ka sa mabuting pagbabago. Mabuti kasi meron din nagko-contribute sa masamang pagbabago, no? So, doon tayo sa mabuting pagbabago. Sabi nga doon, papasok yung sinasabi na natin to reveal, to restore, and be heralds of the new heaven and the new earth. Sabi nga, hindi natatapos sa panloob lamang na pagbabago, kundi ito'y nararapat na nahahayag talaga sa ating buhay. No? Ang buhay natin ay nagiging instrumento ng Diyos tungo sa pagbabago ng ating paligid. Dahil mawawala ng purpose, no, yung bautismo na ginawa sa atin kung hindi tayo nagiging daan tungo sa pagbabago. Kung baga tumigil ka na lang doon. So, kung tumanggap ka, ano na? Ikaw lang ang nakakaalam na bago ka na. Na hindi nararamdaman ng pamilya mo, ng kaibigan mo, ng kaklase mo, katrabaho mo, no? Dito sa church, no? Sa community. So, kailangan nararamdaman yon, no? Ng mga tao na nasa paligid mo. Ang bautismo ay hindi lamang ito daan patungo sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kasi marami ganun na yung iniisip. Na pag tinanggap na ang nabautismo na, save na ako. Di ba? Parang hanggang doon na lang yung, hanggang doon na po itinuro ni Jesus. Di ba si Jesus kaya nang binautismohan, nag-ministeryo. Siya yung sinusundan natin. So, ibig sabihin po, yun pala yung, sabi nga, inauguration nga ng ministry ni Jesus. Pasimula pa lang yun, no? So, after nun, kailangan mo nang magbunga, no? Sa mga gawa, no? After mo, mabautismuhan. Kasi, alam din natin, no, na darating din yung araw na ibibigay din, no, ng Panginoon yung bunga, no, ng ating pananampalataya na lumalago at may paggawa, no? So yun po naman yung pangako. Kundi sabi nga, tayo binautismuhan upang dito pa lang sa lupa ay maging instrumento na tayo ng pagtatatag ng bagong langit at bagong lupa. Ito yung sinasabi nating Kingdom of God here on earth. Bakit? Kasi hindi naman yung ginawa ni Jesus, di ba? Puro about Kingdom of God, yung kanyang itinuturo at isinasagawa na sundan natin mga mananampalataya. Ano bang pag sinabing Kingdom of God here on earth? Kingdom of God po, kasi marami ngayong kingdom. Siguraduhin niyo sa kaharian ng Diyos yan at di kaharian ng kung sino man lang. So ano ba ibig sabihin? Di ba? Alam niyo na yun. So yung sinasabi natin, Kingdom of God here on earth, ibig sabihin po, where the love, no, justice, and peace are present. Kasi yun po yung, ibig sabihin, pag present yun, nandoon ang presensya ng
Diyos. Kasi yun naman sinasabing kaharian ng Diyos. Nararanasan mo yung mga tinuro ng mga katangian na dapat nararanasan natin nasa presensya ng ating Panginoon. Hindi siya yung visible na nakikita, kundi nararamdaman. So yun yung sinasabi natin sa New Heaven and New Earth na tinatatag natin. Ito dapat yung nararanasan. Ito dapat yung umiiral. Kasi yun yung tanda na talagang nasa sa atin ang Panginoong Jesus. Kaya nga kasama sa mensahe ni Juan, doon sa verses 8 to 9, ano sabi doon? Unang linya pa lang, sabi niya, ipakita ninyo sa pamamagitan ng gawa. So, kasama doon sa pagsisisi na ginawa, makita talaga na naroroon yung pagbabago sa iyo. So, sabi doon, sa pamamagitan ng gawa na nagsisisi kayo at huwag ninyo sabihin mga anak kayo ni Abraham, sinasabi ko sa inyo mula sa mga batong ito ay makakalika ang Diyos ng mga tunay na anak ni Abraham. Ngayon pa may nakaambal na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Maliwanag po So sabi nga dito, anong ibig sabihin? Kailangan nating isabuhay ang bautismo na ginawa sa atin. Sabi nga, ang binagong buhay kay Kristo. Dahil ang bautismo, ang pananampalatayang mayroon tayo na walang paggawa. Kasi sabi doon ni Juan, pag may walang paggawa, ay tunay nang ito'y pananagutan natin sa ating Diyos. Gusto niyo ba doon sa may apoy? Ayaw natin yon. So sabi nga, gawin natin yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Dahil darating talaga yung araw, ay haharap tayo sa Kanya at tatanungin, paano mo ba isinabuhay ang iyong pananampalataya? Hindi mo pwedeng iharap kay Jesus yung baptism certificate mo. Ito po, Jesus, nabibigyan naman po ako hindi yun. Kundi yung pananampalataya mo ba? Kasi hindi lahat ng bautismuhan ay buhay, yung pananampalataya. So yun yung titingnan naman sa atin ng Panginoon. Dahil ngayon ay Pentecost season, kaya mga puluhan tayo. So pinagkaloob, ibig sabihin sa Pentecost di ba binibigyan din natin yung pagkakaloob ng Espiritu Santo. So sabi nga, ay tunay na ipinagkaloob na sa atin ang siyang papatnubay at magpupuno sa atin upang tayo'y makagampan sa ating tungkulin bilang mga mananampalataya. Dahil alam ng Panginoon na hindi natin kakayanin kung wala ang banal na Espiritu na siyang mag-i-equip para nagampanan natin. So ibig sabihin, kailangan talaga natin kumilos at gumawa. Kasi yun yung purpose ng Holy Spirit. So sabi nga, God gifted us the Holy Spirit so that we will be empowered to do what we are called to do. Ang tanong ngayon, ano nga ba yung pastor? Yung kailangan gawin natin. Katulad nga ng isinagot ni Juan, kasi di ba dami nagtanong sa kanya, sa ating text, so ano po ba dapat namin gawin? So ibig sabihin ko, ano yung sinagot ni Juan sa mga nagtanong sa kanya kung ano ang dapat nilang gawin, ay ito pa rin naman, patuloy ang panawagan sa atin na dapat pa rin po nating isagawa. At yun yung pangalawa nating punto. Sabi dito, ang daan tungo sa pagbabago. Ang daan tungo sa pagbabago. Kasi ano sinabi ni Juan doon? Sumagot siya sa kanila, sino mang mayroong dalawang balabal, ibigay mo ang isa sa wala. Gayon din ang gawin ng sino mang may pagkain. Dumating din ang mga maniningil ng buwis upang magpabautismo. Sila'y nagtanong sa kanya, Guro, ano pa po ang dapat namin gawin? Huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin, tugon niya. Tinanong din siya ng mga kawal, at kami po naman, ano ang dapat namin gawin? Huwag kayong kukuha ng pera kanino man ng sapilitan o sa pamamagitan ng hindi makatuwirang paratang. At masiyahan kayo sa inyong sweldo, sagot niya. As you could see po, pag ninamnam niyo po itong teksto ni Juan sa Lucas 1:18, doon sa ating dalawang naging puntos, it's about the greatest commandment. Kasi nung sinusulat ko po ito, yun yung lumabas sa akin, yung the greatest
commandment. Sa Matthew 22:37 to 40, ano bang sabi doon, no? Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment, and the second is like it. Love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these two commandments." Kasi yung una nating puntos, kung titingnan natin, it's all about loving our God, no? That leads you to repentance and baptism. Kasi kung wala kang pagmamahal sa Diyos, hindi ka magre-repent at magpapabautismo, no? Ang ikalawa naman ay patungkol sa pag-ibig mo sa iyong kapwa. Dahil yung mga sinabi ni Juan na dapat gawin ay pumapatungkol lahat ito sa pag-ibig sa kapwa. Na kung saan ito'y daan upang maging instrumento tayo patungo sa pagbabago. Tulad doon sa unang sinabi ni Juan, kung sino ang walang balabal o pagkain ay bigyan mo, kung mayroong ka namang maibibigay. Sabi ko nga, kung ang lahat nga, no, ng meron ay marunong lamang magbigay at walang sakim o makasarili na puro sarili lang kapakanan ng kanilang iniisip, ay walang sanang tao o pamilya na magugutom. No, walang pamilya na magiging kapos sa pangangailangan, walang tao na gagawa ng krimen dahil sa kumapit na sila sa patalim para lamang magkaroon ng laman ang kanilang mga sikmura. Sabi nga, ang pagtulong at pagbabahagi ng kung anong mayroon ka sa iyong kapwa, ang pagkakaroon ng pagmamalasakit, ito, no, ay nagiging daan upang maranasan nila ang bagong langit at bagong lupa. Bakit? Dahil naroroon ang pagmamalasakit, ang pagmamahal, no? At sa pagmamahal na yon, naroroon na naipapadama mo ang presensya ng Panginoong Jesus. At ganun din, pag binasa natin yung pangalawa at pangatlong sinabi ni Juan, na tumutukoy sa, anong pinupunto nun? Maging patas ka. No? Huwag kang manlalamang sa kapwa mo. Maging daan ka sa katapatan at hustisya. Huwag mong kunin ang hindi naman sa iyo. Kasi daming ganyan ngayon, no? So, yung iba sa maliliit na bagay, iba malaki talagang mga bagay. No, kinukuha kahit hindi naman sa kanila dapat nakalaan. Huwag ka rin maging dahilan, no, o daan upang ang kapwa mo ay makaranas ng pasakit at paghihirap. Totoo nga, no, na kung ang lahat ay magiging patas o walang gagawing panlalamang, hindi kukunin ang hindi naman sa kanya at marunong makontento sa biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos, ay tunay ngang naroroon at iiral ang hustisya at kapayapaan. Alam nyo, no, nung binubulay-bulay ko nga ito, sabi ko, sapat, no, sapat talaga ang biyaya ng Diyos. Kasi yun yung pangako niya, di ba? Susuplay niya yung pangangailangan nating mga tao. So sapat, no, ang biyaya ng Diyos na ipinagkakaloob. Pero bakit may mga tao o pamilya pa rin na naghihikahos? Dahil ito ay sa kagagawan din ng tao. Bakit, no? Mga tao hindi nakukontento. At pati biyaya, no? Pati biyaya na dapat sa iba ay nakalaan, ay kinukuha nila. No? Kaya talagang nagkakaroon ng pagkukulang. Kasi po, no? Kahapon kasi may Bible study ako sa youth. So, napag-usapan namin yung early church. No? Sa early church kasi, tulong-tulong sila eh. No? Kung anong meron talaga sila, sinecentralize sila, at pag nakaipon, ibinabahagi. No? Lalo na doon sa mga higit na nangangailangan. Kasi yun yung original no, na simbahan o church community. Kaso history of Christianity na ako dito. Pero due to na masukan ng politika, no, ang simbahan, doon sa pag pinag-aralan niyo po yung early Christianity, ay doon na manipulate at ayun na nga,
ang nangyari, no? So, kumbaga yung dapat na nagpapatuloy na ganoong diwa ay nawala na unti-unti. Kasi nga, ayun na nga, umiro na, hindi na nakontento, no? Naka-experience na ng kasaganaan at kapangyarihan hanggang sa, ayun na, dumami na sila at yung mga tao, no, ng mga marginalized people, naiwan na ng naiwan at hindi na natulungang maiangat. No? Which yun yung isa sa transformation ng pagbabago na sinasaad din dito sa Lucas 3. No, na kung saan ay maraming nadadamay, no? Hindi lang minsan nakikita ng iba, pero ang laki ng epekto kapag yung biyaya na dapat sa iba nakalaan ay kinukuha mo pa rin. So sila yung nawawalan at naghihirap ng dahil sa iyo, no? Dahil sa kagustuhan mong mag-gain pa ng mag-gain na dapat ay para sa iba at hindi na para sa iyo. Kaya yun, no? Kaya kung napapansin natin, hindi lang naman dito sa Pilipinas, kundi maging sa ibang mga bansa, no? Mayroon pa rin mga tao tuloy na patuloy pa rin na nakakaranas, no, ng pagkikahos at paghihirap. So noon pa man, ay sinabi na to ni Juan, no? Kaya noon pa man sa panahon nila, may ganito nang nagaganap. At maging syempre sa ating panahon. Kaya nga ito yung patuloy na panawagan sa ating lahat na nangangailangan ng pagbabago. We need, no, to work together as people of God. Kasi marami na po itong trabaho, no? At kung ang mga iglesia ay hindi magtutulungan, mahihirapan po talaga tayo. So sabi nga, we need together as people of God in order to rebuild and restore the love, no, the justice and peace. Hindi lang para sa ating mga human being, kundi sa lahat ng creation ng Diyos. Kasi bakit po? Hindi lang naman tao ang naaabuso at nasisira, lalo-lalo na yung kapaligiran natin, no, yung kalikasan, no? So, kumbaga lahat, no, needs to rebuild, restore talaga yung lahat ng creation ng ating Panginoon. Hanggat kaya pang ayusin, no, na magkaroon ng pagbabago, yun po yung ating role, no, bilang mga tayo ay mananampalataya. So that, no, we will be heralds, not just in words, no, but also in deeds, no, of the new heaven and the new earth. So, pag tinignan natin, ito ay malaking hamon, no, sa atin. Tayo ng mga sinasabing taong simbahan. Bakit? Kasi we represent Christ here on earth. Huwag niyo sasabihin na kami lang mga pastor. Aba, hindi. Bakit? Meron ko rin Kristo. No? So, we are all representative ng Panginoong Jesus dito sa lupa. No? Kaya nga sabi ko, kaya during this time sa ating panahon, wala nang angel na pinapadala eh. Di ba yun yung nagme-message sa Old sa New Testament? Pinapadala para magmensahe sa mga tao. Hindi na ngayon. Kasi tayo na mismo yung ginagamit ng Diyos. Kaya nga, to be heralds, eh, magpahayag ka sa salita at sa gawa. So tayo ngayon yung gumagampanon sa panahon ngayon. Kaya nga mabigat ang tungkulin na ating kailangang gampanan. Sabi nga, kung tunay na tayo ay binago na, i-claim natin, no, na binago na tayo ni Kristo, yun yung kailangan makita sa atin. Kailangan itong mahayag sa paggawa na kung saan ang buhay natin ay patuloy na maghatid talaga, no, ng pagbabago. Pagbabago na nagbubunga ng pag-ibig, hustisya at kapayapaan. No? UCCP Pasay, ako'y nagagala kasi nung time na naranasan ko yung immersion, yun, kasi ano yun, life-changing sa akin yun. Doon ako din na-transform talaga, no? At lumalim yung pananampalatayang mayroon ako ng mga pananampalataya. At kayo, yung nakakatiran ko, lahat ng experience ko doon, sa inyo ko na ipapasa. At doon ko nakita rin yung paano kayo naging bukas, no, sa nangyayari sa ating kapaligiran. No? At biyaya yon, no? Kasi hindi kayo sarado, kundi bukas yung kaisipan at puso nyo sa mga nangyayari sa ating paligid. Kaya sabi ko nga, alam ko na isa kayo sa mga iglesia, yung bukas ng mata, tenga, no? At puso sa mga nagaganap sa ating paligid.
Kaya alam ko na patuloy kayo no, na magiging daan tungo sa mabuting pagbabago. At ito rin po yung panalangin ko no, sa UCCP Pasay habang kayo'y nagkakaedad bilang church, no, kasabay nyo yung patuloy nyo po no, na pagiging instrumento no, ng pagbabago talaga. Kagaya nga ng isinulat ni Propeta Isaias, anong sabi niya doon? Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, gumawa kayo ng mga tuwid na landas sa kanyang lalakaran, matatangbakan ang bawat libis, at mapapatag ang bawat burol at bundok. Magiging tuwid ang daang liko-liko at patag ang daang bako-bako, at makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos. Kung papaano ang inihanda ni Juan ang lalakaran ni Jesus, ay tayo rin bilang Juan, no, sa kasalukuyang panahon na ito, patuloy nating ihanda rin ang lalakaran ni Jesus sa muli niya pagbabalik, no? Kung saan habang hinihintay natin ito, ang kanyang pagbabalik, ay patuloy tayong maging tagapagtaguyod, no, ng katuwiran, hustisya, kapayapaan, at pag-ibig. So, dalangin ko po na sa inyong panibagong taon na ito, ay patuloy kayo talagang patnubayan ng ating Diyos sa inyong makabuluhan at mabungang lakbayin pa, no, bilang isang iglesia. At syempre, umaasa ko no, sa mga habang kayo umeedad, may imbitahan pa rin po ako dito. Syempre po, no, huwag niyo tatanggalin yun. Opo, kasi isa pong kagalakan at karangalan na palaging maimbitahan no, dito po sa inyong iglesia. Kaya mga kapatid, no, muli ko po kayong binabati ng isang mapagpala at maligayang ika-81 taong anibersaryo po sa inyong lahat. Sa papuri at pasasalamat po sa ating Panginoon. Amen. Tumingin po natin ang tugong awit. Tunay na matabang, tunay na matabang, araw-araw aking nawawala. Ang nasa buhay aking natatanggap, tunay na matabang ang tawagan po natin ang ating Pastor Mara at ang ating kapatid na Thea. Ganoon din ang kapatid na Jazz. Pag lumapit dito sa harapan, ikawan po ang ating pagkilala sa ating pong tagapagsalita. Certificate of Appreciation is given to Reverend Mara Cris M. Magina for your invaluable contribution as the esteemed guest speaker during the month-long celebration of the 81st founding anniversary of UCCP Pasay Evangelical Church on June 22, 2025, centered on the theme, Rebuilding and Restoring with Hope, Heralding the New Heaven and the New Earth, given on the 22nd day of June, 2025 at UCCP Pasay Evangelical Church, Pasay City, signed by our Administrative Pastor, Reverend Henry G. Eduarde, our Anniversary Chairperson, Sister Jaisal May Z. Apari, and yours truly as your newly elect Council Chairperson, Thea Maype. One, two, three. Smile. Tawag sa paghahandog, pakinggan niyo ang salita ng Panginoon hinggil sa aking mga kaloob na malaon ng sinabi kay Propeta Moses ng Diyos.
Magdadala sila ng handog tuwing naharap tayo sa kanilang makakaya, ayon sa biyayang tinanggap niyo sa Kanya. Tayo'y pinagpala ng Panginoon na higit pa sa ating inaasahan, kaya naman maglalak tayong tumugon sa pagkakataong ito na ibinigay sa atin upang maibahagi sa Iglesia at sa iba ang ating mga tinanggap na pagpapala. Ating ipagkaloob ngayon ang ating mga handog na alay, mga pangako at ikapu bilang pagpapasalamat sa Diyos. Tanggapin mo po, Panginoon, ang aming magalang na paghahandog. Itulot na ang mga ito kasama ng aming mga buhay at magsilbing mahalihuyang na alay sa iyong harapan, alang-alang kay Kristo Jesus. Amen. Sa ating pong himno ng paghayo, ating pong iaalay din ang kaloob o special offering po para sa ating kapatid na anak. Pwede po natin ang lumakad sa liwanag ng pag-ibig. Lumakad sa liwanag ng pag-ibig, pagkainan ko sa puso't titig, kay Jesus patulong hanggang masabi ang handog ng langit. Hayod ng bayi ang matataas na sa lumahin, tulong ni Jesus ay nag-isa sa akin. Bagaman ang putya ng sanlibutan, nagkalat sa mga kadaanan, huwag na matakot tayo sa samahan, ni Jesus na marangal. Lakad sa pag-iliw, lakad sa pag-iliw, may matataas na sa lumahin, mayabong na awa ni Kristo'y katutin, at nag-isa sa atin. Lisa ng mga gawang kasalanan at mapumilit sa kaalanan, gawing isa puso ang mag-ibigan na kay Jesus na alam. Lakad sa pag-iliw, lakad sa pag-iliw, may matataas na sa lumahin, mayabong na awa ni Kristo'y katutin, at nag-isa sa atin. Lakayin nga natin ang buong gala, ang lakayin nga yung hinaharap,
Kandila ng pagkaligtas, magpahanggang sa wakas. Lakad sa pag-ibig, lakad sa pag-ibig, may mga lakas na sa lumahin. Mayabong narawin, sinasagin, ay naligsa sa akin. Tayo po ay manalangin. O aming Diyos, na buhay at makapangyarihan sa lahat, ang aming pong pasasalamat at pagpupuri sa inyong dakilang pangalan. Namin pong nais nagawa ang dakilang pagsabang ito para sa inyong pangalan, Panginoon. Salamat sa mensahe ng buhay namin tinanggap sa pamamagitan ng aming Pastor Mara. Salamat din, Panginoon, sa mga bukas na puso't isipan. At ang inyong banal na spirito na siyang gumabay at nagbigay ng direksyon sa bawat isa sa amin upang mabigyan ng kahulugan at kabuluhan ang mensahe namin tinanggap sa mga ito. Panginoon, dalangin ko po ang magumang ministeryo at gawain ng aming Pastor Mara sa kanyang iglesia pinaglilingkuran doon po sa UCCP Quejero. Dalangin ko rin, Panginoon, ang kanyang mga magulang, ang kanyang pamilya, ang kanyang ministeryo bilang tagapangulo ng Christian Education and Nurture ng Iglesia nito. At sa iba pang larangan at gawain ninyong ipagkakatiwala sa kanya, iahabilin sa kanya, Panginoon. Patuloy niyo po siyang kasangkapanin, Panginoon. At maging daluyan ng mabuting balita ng kaligtasan sa iba't ibang pamamaraan sa lahat ng oras at panahon ng Diyos. Ay gawin niyo pong maging buhay na patotoo ang aming Pastor Mara. Panginoon, sa aming mga kapatiran na nakaranas ng iba't ibang mga hamon ng buhay, lalo tigit ang mga kapatid namin na nakaranas ng mga hamon pang kalusugan. Tinatas namin sa inyong pangalan ng Diyos at tuloy-tuloy na paggaling at pagpapalakas ng aming kapatid na Tom. Salamat, Panginoon, sa kanyang pagnanais din na kay patuloy niyang paglingkuran sa kabila ng mga hamong pangkalusugan na kanyang pinaharap. Ganun din sa aming kapatid na Ana, o aming Panginoon. At nawa ang mga nalikom na handog nito ay makatulong sa kanyang pagpapalakas at pagpapagaling ng aming Diyos. Sapagkat alam namin, Panginoon, na kayo ang dakilang magnagamot at dakilang Diyos na maghahawad ng kumpletong kagalingan sa bawat isa sa amin. Sa iba pa naming mga kapatid, ang Panginoon na nakakaranas ng karamdaman pisikal, maging sa karamdaman spiritual, sa iba't ibang mga kapatid namin na nakakaranas ng iba't ibang mga hamon at suliranin. Kayo, Panginoon, ang aming lakas at sandigan ng wala ng iba pa. Kayo ang aming patuloy na kinikilala bilang Diyos na nagpapanaguli sa amin. Hipuin niyo rin po ng inyong mapagpalang kamay, O Diyos, ang aming kapatid na Jazz, sa kanyang mga hamong pangkalusugan na kinaharap sa nakalipas na mga panahon. Tanggapin niya, Panginoon, ang kagalingan at kalakasan na nagmumula lamang sa iyo. At batid namin, Panginoon, na patuloy siya natitiwala sa inyo sa lahat ng oras at panahon ng kanyang buhay. Ang kanyang mga balakin din, Panginoon, ay aming hindi pinagkakatiwala sa inyo, sa kanyang pamilya at sa kanyang kinabukasan. Panginoon, ganun din sa iba pa namin mga kapatiran na hindi namin nabanggit ang kanilang mga pangalan. Ay patuloy din namin tinataas sa inyong pangalan ng Diyos. Kayo patuloy na mamunat mangusap at patuloy namin paglaanan ng may pananalangin at ng may pagtitiwala ang lahat ng inyong mga anak na kumarap sa iba't ibang mga hamon ng buhay. At alam namin, Panginoon, na anuman ang mga hamon pinaharap ng bawat isa, ito'y aming malalagpasan sapagkat kayo ang Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Ibinagkakatiwala din namin, O aming Panginoon, ang susunod na araw ng linggo, ang paghuling linggo sa buwan ng Hunyo, na kung saan aming pinagdiriwang ang inyong katapatan at kabutihan. Samahan niyo po ang aming Pastor Milan Perotso na magiging tagapaghatid ng inyong mabuting balita ng kaligtasan. At maging makabulo nawa ang gawain niyon sa aming pagkilala sa Kanya bilang naging bahagi ng Iglesia. Aming din tinataas sa inyong pangalan, Panginoon, ang pangangailangan ng UCCP Pasay. Alam namin na hindi niyo kami pababayaan at iiwanan sapagkat kailanman hindi niyo pinabayaan ang Iglesia.
At patuloy niyo pinapaunawa sa amin na kami ay magtiwala sa inyo sa lahat ng oras at panahon. Na kami, Panginoon, ay patuloy na manalig sa iyo. At patuloy namin, Panginoon, na kilalanin na kayo ang Diyos na kailanman ay hindi magpupulan at hindi magpapabaya sa inyong mga anak. Panginoon, dalahin mo rin po ang iba pa namin mga gagawing preparasyon at paghahanda sa susunod na lingkod. Ang choir members, Panginoon, ay aming din pinadalahin sa inyo. Ang iba pang magiging kabahagi ng aming pagbabahay. At sa pagitan po ng linggong ito, ang prayer meeting and Bible study, at iba pang nagawin sa aming konferensya, maging sa iba pang larangan at aspeto ng gawain at ministeryo. Samahan niyo po kami, Panginoon, at patuloy na pagtutulin at paliwanagin sa inyong pag-ibig. Lumakatawa kami, Panginoon, sa liwanag ng inyong pag-ibig, kung paano kami pinagkatiwalaan ng inyong gawain at ministeryo. Ito rin ay aming gagawin at ipagpapatuloy pa sa mga susunod na panahon ng aming paglalakbay. Nawa, maging mabunga po ang araw nito sa aming pagbubuklod, sa aming pag-uugnayan bilang magkakapatid, sa presensya ng aming Pastor Mara at sa iba pang mga kaibigan at mga kapatiran namin na muli namin nakapiling sa gawain ng pagsama. Ngayon, dalayan ko rin po at pinapapasalamat ang lahat ng mga June celebrators mula po sa aming kapatid na Dama Moreno, kapatid na Rina Ferrer, Terence Texon, Jenaline Desin, kapatid na Naya Duarte, Vivian Moreno, Maris Dasi, Rizal de Rosacay, Chris Ami Wamir, Vladimir Desierto, Eunice Retania, Jennifer Layaog, Yasera Calam Eduardo at Lori Datindamin. Sa mga panibagong biyaya ng buhay na kanilang tinanggap at tatanggapin pa ang aming Panginoon, ay aming pinagpapasalamat sa inyo sa mga oras na ito. At nawa, ay maging mabungang buhay na inyong pinagkaloob sa bawat isa. At patuloy ninyong kasangkapanin kami sa inyong sa kapagpapalawig ng inyong gawain at misyon dito sa lupa. Ito po ang aming pagsabot panalangin na may pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Humayo tayo ngayon sa sanlibutan upang maging saksi ng nabuhay na Kristo. At patuloy na nating ipahayag sa pamamagitan ng ating mga salita, kilos at gawa ang mga bagay na ating natutunan mula sa kanyang mga salita. Ating ipahayag ang mga salitang ito na humayo tayo ngayon sa kapayapaan, nakahandang ibigin at paglingkuran ng ating isang Diyos, ang manlilikha, manunubos at diwang patnubay. Amen.